Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Densyo. Sa 4 na taon naming magkarelasyon ni Tere ay masasabi kong siya ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Sabi nga nila, kapag nahanap mo na ang taong bubuo sa iyo, wala nang dahilan para maghanap pa ng iba. Si Tere ang perpektong halimbawa ng babaeng maayos, mahinhin at may takot sa Diyos. Nakilala ko siya noong college pa lamang kami, isang simpleng babae na bihirang maglagay ng makeup. Lagi nakapalda sa klase at hindi mahilig gumimik tulad ng ibang kaibigan namin. Noong una ay hindi ko inakalang magugustuhan ko siya, lalo na't sanay akong makihalubilo sa mga outgoing at liberated na mga babae. Pero iba si Tere. Sa pagiging tahimik niya sa mga matatalino niyang opinyon tuwing may debate sa klase, at sa paraan niyang tumawa na parang laging may lambing ay doon ako unti-unting nahulog sa kanya. Madali akong napalapit kay Tere. Dahil sa aming pagkakaibigan, nagkasundo kami sa maraming bagay. Parehas kaming mahilig sa lumang OPM music. Parehas namin gustong mag-travel sa mga hindi mataong lugar. At higit sa lahat, pareho naming pinapahalagahan ang pamilya. Hindi nagtagal ay naging kami na nga ni Tere, Papa Dudut. Matibay ang relasyon namin noon. Hindi kami madalas mag-away. At kapag may hindi pagkakaunawaan ay mas pinipili naming pag-usapan ito ng maayos. Ngayon, matapos ang 4 na taong pagsasama, nasa punto na kami ng buhay namin kung saan nag-aayos na kami ng kasal. Totoo, nakaka-excite ang ideya ng pagpapakasal, ang pagbuo ng sariling pamilya, ang panghabang buhay na samahan. Pero may isang bahagi ng relasyon namin na nananatiling hindi ko pa lubusang nararanasan kasama siya. Ang pagiging sobrang intimate. Alam kong hindi ito madaling pag-usapan lalo na sa mga lalaking katulad ko na lumaki sa isang kultura kung saan ay parang ipinagmamalaki ng iba ang kanilang sexual experiences. Pero ibang relasyon ko kay Tere. Mula't sa pool ay naging malinaw na siya sa akin na hindi siya naniniwala sa premarital sex. Para sa kanya, ang pagiging intimate ay isang bagay na dapat na ginagawa lamang ng mag-asawa. At dahil mahal ko siya, ay hindi ko ito kunestyon. Sa halip ay mas pinili kong igalang ang desisyon niya. Wala akong balak pilitin siya at wala rin akong balak lokohin siya. Naintindihan ko kung bakit niya ito ginagawa. At mas lalo kong minahal ang prinsipyo niya. Pero bilang isang lalaki ay hindi ko rin may kakaila ang sarili kong pangangailangan. Kung minsan mahirap, natural lang sa isang lalaki ang makaramdam ng pagnanasa. Lalo na kung kasama mo palagi ang taong mahal mo. May mga gabing magkasama kami ni Tere pero hanggang yakap at halik lang ang kaya naming gawin. May pagkakataong gusto kong ihigit pa roon, pero lagi akong humihinto dahil hindi lang libog ang dapat batayan ng pagmamahal ko sa kanya. Pero kahit papaano'y mailalabas ko ang nararamdaman ko ay natuto akong dumiskarte. Nanonood ako ng videos hindi para ikumpara si Teresa ibang babae, kundi para kahit papaano'y mapawi ang init na nararamdaman ko. Maliban doon ay natuto akong makinig sa mga kwento ng tropa, mga usapang kalalakihan tungkol sa karanasan nila sa kanilang girlfriends, mga sekreto kung paano nila napapainit ang relasyon nila. Sumasabay ako sa tawanan, sa biro, pero sa loob-loob ko. Hindi ko alam kung makaka-relate pa ba ako. Ang sabi nila ang relasyon ay hindi lang tungkol sa emosyonal na koneksyon, kundi pati na rin sa pisikal na aspeto. Pero para sa akin ang relasyon namin ni Tere ay higit pa roon. Ang paghihintay ko sa kanya ay hindi isang sakripisyong pinagdudusahan ko,
kundi isang pagpapatunay Tomorrow evening. na handa akong maghintay gaano man ito katagal. Pero paano kung isang araw may dumating na tukso? Paano kung isang gabi hindi ko na kayanin ang pangungulila? Paano kung ang mismong paniniwala kong matibay ay unti-unting yumanig dahil sa sarili kong pagnanasa? Hindi ko pa alam ang sagot, pero ang sigurado ko lang ay mahal na mahal ko si Tere. At sa bawat gabi ng pagtitiis, pinapaalala ko sa sarili ko, kaya mo to, Dens, para kay Tere, para sa inyo. Maliwalas ang gabi nang dalawin ko si Tere sa kanyang apartment. Maliit lang ang espasyo pero malinis at maayos. Walang kalat, walang gulo. Parang isang lugar na nagpapakita ng kanyang personality mismo. Mabango ang kwarto, may bahagyang samyo ng lavender mula sa diffuser na palagi niyang ginagamit. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta rito. Madalas kasi kaming magkita sa labas, sa mga paborito naming kainan o sa bahay ng isa't isa kung may family gathering. Pero ngayong gabi, kami lang dalawa, Papa Dudut. Walang ibang ingay kundi ang mahihinang tunog ng instrumental na tugtog sa kanyang speaker. Walang ibang presensya kundi ang amin lang. Niyakap ko siya mula sa likod habang abala siyang nag-aayos ng mga gamit sa lamesa. Hinagod ko ng dahan-dahan ang kanyang braso. Pinadama ang init ng aking katawan sa kanya. Napangiti siya, bahagyang isanandal ang ulo sa aking balikat. Lumipas ang ilang minuto at ang simpleng lambingan ay unti-unting nagbago. Hindi ko na namalayan kung paano ko siya dahan-dahang hinila palapit sa akin. Kung paano ko naramdaman ang banayad na paghinga niya habang unti-unting nagdidikit ang aming mga labi. Isang halik paunti-unting lumalalim. Isang yakap unti-unting humihigpit. Naramdaman kong tumigil siya saglit para bang may saglit na pag-aalinlangan sa pagitan ng kanyang paghinga. Pero hindi siya kumalas. Kaya pinagpatuloy ko ang marahan ngunit mariing paghagod ng kanyang likuran. Ang mainit na halik ay naging mas mapusok. Ang mga kamay ay nagsimulang gumalaw ng mas malaya. Ngunit sa isang iglap ay bigla niyang tinulak ang dibdib ko ng bahagya. Hindi malakas, hindi galit pero sapat na upang gisingin ako sa realidad. Napapikit siya at tila nag-iipon ng lakas ng loob bago nagsalita. Tama na, Densyo. Agad akong umurong, bumuntong hininga at umiwas ng tingin. Alam ko na ito ang mangyayari. Pero minsan ay hindi ko rin mapigilan ng sarili ko. Hindi naman ako galit. Hindi rin ako naiinis. Pero may bahagyang bigat sa loob ko na hindi ko may paliwanag. Hindi dahil sa pagkakabitin kundi sa muling paalala na may hangganan ang lahat sa pagitan namin. Buisit, mahinang bulong ko sa sarili ko habang tumagilid sa kama at tinakpan ang mukha ng mga palad ko. Maya-maya ay naramdaman kong hinaplos ni Tere ang aking braso. Hindi ko siya tinitingnan, alam kong naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ko. At hindi niya kailangang magsalita para ipaliwanag ang sarili niya. Sorry, mahina niyang sabi. Umiling ako at hinawakan ang kanyang kamay. Pinisilyon ng marahan. Wala kang dapat na ihingi ng sorry, Tere. Pero sa totoo lang, ako ang may kasalanan. Ako ang dapat na humingi ng paumanhin. Nalimot ko rin ang sarili ko. Kahit pa sandali lang, alam ko naman kung saan nakatayo ang mga linya, pero minsan ang init ng sandali ang nagpapalimot sa akin. Nakahiga lang kami ng ilang minuto, hindi nagsasalita at nakatitig lang sa kisame. Sa isipan ko, paulit-ulit ang parehong mga tanong. Hanggang kailan ako maghihintay? Gaano katagal ko pang pipigilan ang sarili ko? Hindi naman sa gusto kong pilitin si Tere, Papa Dudut, hindi ako ganong klase ng lalaki. Pero bilang isang tao, bilang isang lalaki, hindi ko rin may kakaila.
na mahirap minsan, na kahit na anong pagpapasensya ang gawin ko, hindi ko maitatanggi ang likas na pangangailangan ng katawan ko. Matagal na naming napag-usapan ni Tere ang tungkol dito. Bago pa lang kami, sinabi na niyang gusto niyang maghintay hanggang sa kasal. At noon pa man ay wala naman talaga akong problema doon. Naintindihan ko ang prinsipyo niya at higit sa lahat ay mahalaga sa akin na irespeto ko siya. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ang relasyon namin, mas nagiging mahirap ito para sa akin. Hindi sa ayaw kong maghintay, kundi dahil sa tuwing magkasama kami ang pisikal na atraksyon ay nagiging mas mahirap pigilan. May mga pagkakataong gusto ko siyang halikan ng mas matagal, hawakan ng mas mahigpit, ipadama sa kanya kung gaano ko siya kamahal, hindi lang sa mga salita kundi sa pamamagitan ng pagdampi ng aking balat sa kanya. Ngunit alam kong may hangganan. At yun ang laging bumabangga sa akin, sa amin. Pinili kong maghintay, hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil mahal ko si Tere. Alam kong worth it siya. Alam kong darating ang araw na hindi ko na kailangang pigilan ang sarili ko. Na hindi ko na kailangang magpigil sa pagitan ng mga halik namin. Na hindi ko na kailangang umurong sa tuwing mararamdaman kong nawawalan ako ng kontrol. Pero sa ngayon, eto muna kami. Isang pag-ibig na may pagpipigil. Isang pagmamahal na pinapangalagaan sa pamamagitan ng paghihintay. At kahit mahirap, kahit minsan ay masakit, alam kong parang para sa tamang tao, ang bawat saglit ng pagtitimpi ay sulit. Papadudot sa tuwing nagkikita kaming magkakaibigan, laging maingay, laging magulo. Para kaming hindi profesional na may kanya-kanyang trabaho at responsibilidad sa buhay. Kapag nagkakasama-sama, balik agad sa dating gawain, walang seryosohan. Puro asaran at walang humpay na tawanan. Sa isang inuman sa paborito naming tambayan, nagtipon-tipon kami nina Jeric, Paulo at Lloyd. Pare-pareho kaming abala sa trabaho. Kaya bibihira na rin ang ganitong pagkakataon. Pero kapag nagkakasama, para bang bumabalik kami sa mga panahong wala pang iniintinding mabibigat na problema. Pare, ilang buwan ka nang nawawala. Sinalubong ako ni Jeric ng isang malakas na tapik sa balikat. Baka naman sinasakal ka na ni Tere. Ulul, natatawa kong sagot habang umupo sa tabi nila. Si Jeric ang pinaka-wild sa aming grupo. Makulit, palabiro, at may kakaibang hilig sa mga bagay na hindi pang karaniwan. Hindi naman siya masamang tao. Sa katunayan, matino siyang kaibigan. Pero kung may isang bagay na hindi niya kayang itago, iyon ay ang pagiging likas niyang mahilig sa exploration pagdating sa sex. Siyang tipo ng taong palaging may bagong nadidiskubreng lugar o serbisyo. Laging may kwento tungkol sa kung sino o ano ang bago niyang natikman. Habang tumatagal ang inuman ay napunta na naman ang usapan sa paboritong topic ng tropa, mga karanasan nila sa kama. Gagi mga bro, may bago kong nadiskubre, sabi ni Jeric sabay kindat. Spa, pero hindi ordinaryong spa. May extra service pre. Napatawa si Paulo. Pucha Jeric, ikaw talaga. Wala kang pinapalampas. Kailangan nating subukan to, dagdag ni Lloyd. Sabay tingin sa akin. Dens, wag mo nang sabihin na hindi ka interesado. Alam kong curious ka rin. Umiling ako. Pinipilit na huwag patulan ang asara nila. Alam kong ako na naman ang magiging punteriya ng kantsawan. Hindi ako interesado. May nahong kong sagot. Pero alam kong hindi pa doon matatapos ang pang-aasar nila. Ulul Densyo, seryoso? Sabat ni Jeric. Hindi makapaniwala. Kahit minsan, hindi mo man lang naisip na sumubok. Pucha, 4 na taong kayong engaged na Tere. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang pakiramdam?
Ramdam kong lahat sila ay nakatingin sa akin, naghihintay ng reaksyon. Sanay na ako sa ganitong klase ng usapan, hindi na bago sa akin ang kantsawan tungkol kay Tere, tungkol sa pagpipigil ko tungkol sa prinsipyo ko. Respeto ko kay Tere, yan pre, sagot ko. Iniwasang makisali pa sa usapan. Yun na nga pre, napatawa pa si Jerry. Respeto sa kanya, pero paano naman ang sarili mo? Hindi mo ba naiisip kahit na isang beses lang? Hindi naman malalaman ni Tere bro, ikaw lang. Tayo lang. Napailing ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila na hindi ito tungkol sa simpleng trip lang. Sa totoo lang ay minsan ay napapaisip din ako. Hindi dahil sa gusto kong gawin, kundi dahil may bahagi ng utak kong nagtataka. Ano nga bang meron doon? Ano ba yung sinasabi nilang hindi ko pa nararanasan? May kulang ba sa akin bilang lalaki dahil hindi ko pa yon natitikman? Pero sa tuwing dumarating ako sa ganitong pag-iisip, bumabalik sa isipan ko si Tere. Ang ngiti niya, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, ang mga pangarap naming binubuo. Paano ko magagawang ipagpalit ang respeto at pagmamahal ko sa kanya para lang sa isang tukso? Hindi ko kailanman kayang gawin yon kaagad. Nagkipit balikat ako at iniwasang makipagtalo. Sa mata nila ay para kung isang lalaking nag-aaksaya ng pagkakataon. Isang lalaking masyadong pa-pure, masyadong konserbatibo para sa panahon ngayon. Pero sa totoo lang, wala akong pakialam. May mga bagay na hindi ako kayang isugal. At isa na roon si Tere. Sa pagdaan ng araw, lalo akong nasasanay sa rutang ito mula sa trabaho, diretso sa apartment ni Tere. Isa itong tahimik na lugar malayo sa ingay ng syudad at higit sa lahat ay dito ko nararamdaman ang pinakamatinding kapayapaan. Ngunit ngayong gabi ay hindi kapayapaan ang nangingibabaw. Katulad ng dati, nagsimula ang gabi namin sa kwentuhan at lambingan. Sa mga unang pagkakataon, sanay na akong bitbitin siya sa mga yakap na hindi kailangang mauwi sa kung saan. Pero ngayong gabi, ramdam kong may kakaiba. Habang yakap ko siya, naramdaman ko ang marahang paghaplos niya sa likod ko. Ang pagdantay ng kanyang labi sa leeg ko. Hindi ito ang normal naming paglalambing. Ibang init ang dumaloy sa katawan ko. Isang bagay na matagal ko nang pilit na itinutuon sa ibang bagay, sa ibang paraan. Dahan-dahan. Nagkalapit ang aming mga mukha. Ramdam ko ang bawat hininga niya. Ang init ng balat niyang dumidikit sa akin. Isang halik ang nag-umpisa ng lahat. Isang halik na sa unang beses ay hindi niya iniwasan. Isang halik na mas matagal, mas malalim, at mas may kahulugan. Sa isip ko, eto na ba ang hinihintay ko? Gumapang ang halik ko pababa sa kanyang leeg. Narinig ko ang mahinang paghinga niya. Ang mahigpit na kapit ng kanyang mga kamay sa akin. Sinubukan kong basahin ang kanyang kilos, hindi siya tumutulak palayo. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Para bang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa akin. Napatras siya. Huminga ng malalim at inilibing ang mukha sa kanyang mga palad. Sorry? Mahina niyang bulong. Alam ko na muli na namang naputol ang sandali. Napakurap ako at pilit na binabalik sa normal ang mabilis kong paghinga. Umatras ako ng bahagya at pilit na ginawang magaan ang mukha ko. Kahit nasa loob-loob ko ay para akong sinaksak ng paulit-ulit. Ako ang dapat na mag-sorry, sagot ko sa kanya. Pero ang totoo, hindi ko na alam kung ilang beses ko nang sinabi yon. Kaya naman sa halip na manatili pa at ipilit ang pagiging normal, nagpaalam akong aalis na. Hindi ko na hinayaang makita ni Tere ang pagkadismaya ko. Lumabas ako ng pinto, bit-bit ang mabigat na pakiramdam.
Papa Dudut. Papa Dudut, nagtungo ako sa bar kung saan madalas kong nakikita ang Hey, tropa. brush good. Hindi ko sana balak makipagkita sa kanila pero pakiramdam ko, Going. mas mabuting may ibang kausap ako kesa malunod sa sarili kong The loops pag-iisip. must grow. Nadatnang ko silang tatlo sa isang sulok ng bar, maingay na nagtatawanan. Ngunit nang makita ko ni Jeric, agad niya akong tinapik sa balikat at umupo sa tabi ko. Snap is Parang Dens, anong a good problema? one because it's so Hindi ko alam kung stressful paano positionally ko angles. ipapaliwanag. I enjoy it. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung gusto ko bang sabihin. Pero sa ilalim ng dim na ilaw ng bar, sa ingay ng musikang bumabalot sa paligid, ay parang bigla akong napagod. Napagod akong magpigil. Napagod akong palaging umuunawa. Hirap na ako, pare. Napatingin silang lahat sa akin. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ng detalyado. Kilala na nila ako. Sabi ko na eh, natawang sabi ni Jeric. Pare, huwag ka nang magpakamartir. Lahat ng lalaki may pangangailangan. Hindi ka robot. Nagkibit balikat ako pero hindi ko siya matignan ng direkta. Hindi naman sa ganun, sagot ko. Kahit na alam kong hindi na ako kapani-paniwala. Gets ko si Tere at walang kaso sa akin ang paghihintay. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung niloloko ko ba ang sarili ko. Ano ba kasi ang gusto mong gawin? Tanong ni Paulo at mas seryoso. Jesus Hindi ako Christ. nakasagot. At gaya ng inaasahan ay muling pumasok sa eksena si Jeric. Bros pa na yan, sabi niya. Para bang napaka-normal lang ng bagay na yon. Hindi mo naman niloloko si Tere kung magpapalabas ka lang ng init sa ibang paraan. Wala namang attachment, walang emosyon. Minsan kailangan mo lang ilabas ang stress para hindi ka magmukhang kawawa. Napangiti sina Paulo at Lloyd pero hindi ako sumabay. Jeric, hindi naman ako ganun. Sagot ko pero mahina. Wala namang masama kung itry mo, pare. Sagot niya. Mas marahan na ngayon. Minsan, kailangan mo lang ng paraan para hindi ka matalo ng sarili mong katawan. Nanatili akong tahimik. Kung dati madali lang sa akin ang tumanggi pero ngayong gabi habang iniisip ko ang paulit-ulit na pagkabitin, ang paulit-ulit kong sorry, hindi ko maiwasang pag-isipan ang sinasabi ni Jerry. Hindi ako sumagot. Hindi rin ako tumanggi. At para sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang panindigan ang sagot ko. Mula ng gabing yon sa apartment ni Tere ay hindi na namin muling pinag-usapan ang nangyari. O mas tamang sabihin ang hindi nangyari. Para bang may isang pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Isang bagay na pareho naming gustong iwasan. Naging maingat kami sa kilos namin, papadudot ang mga yakap ay hindi na nagtatagal. Ang mga halik ay mas mabilis matapos. Wala nang sinasadyang paghaplos sa kamay, sa likod, sa braso. Wala nang kahit na anong maaaring magdala sa amin sa alanganing sitwasyon. Para bang pareho kaming natakot. At siguro mas lalo akong natakot dahil sa kung paano ko ito naramdaman. Sa panlabas ay ayos lang kami at hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagpapakiramdaman pero sa loob-loob ko, unti-unting bumibigat ang nararamdaman ko. Para bang kahit gaano ko kagustong panatilihing buo ang respeto ko kay Tere, hindi ko maitatanggi na sa tuwing magkalapit kami, may bahagi ng sarili kong naghihintay ng isang bagay na hindi naman darating. Pare, wag mo nang sabihin na hindi mo iniisip yung sinabi ko. Hindi ko alam kung paano nakikita ni Jeric ang nasa isip ko. Pero sa tuwing magkikita kami ay lagi niyang isinisiksik sa akin ang usapang yon. Nagkita kami sa isang maliit na inuman ng barkada sa apartment ni Lloyd. Isang simpleng salo-salo lang pagkatapos ng mahabang linggo. Pero kahit na may iba kaming pinag-uusapan, lagit-lagi bumabalik si Jeric sa parehong punto. Pustahan tayo. Iniisip mo yun kahit isang beses. Dagdag pa niya at nakangisi. Napatingin ako sa kanya. Hindi agad nakasagot.
Iniisip ko nga ba? Sa totoo lang, oo. Mula nang banggitin niya yon, nagsimula akong ma-curious. Hindi dahil sa gusto ko talagang gawin, pero dahil sa paulit-ulit na pag-aalok niya. One level. Sa paulit-ulit niyang pagsasabi na wala namang mawawala sa akin. He's like right At ngayong gabi below parang gusto ko nang this. aminin yon ng malakas. Pinakibit ko ang mga balikat ko at umiling. Hindi para itanggi, kundi para umiwas. Nagigilty ka lang, sabi ni Jeric. Bumubulong ako pero may panunodyo. Pero isipin mo pre, one time lang. Hindi ka naman mahuhulog. Hindi mo rin naman ipagpapalit sa tere, hindi ba? Sa bagay na yun lang. Bibigyan mo lang ng paraan ng sarili mong katawan. May parte ng utak ko ang nagsasabi sa aking tumanggi. Pero may mas malakas na bahagi ng isip ko ang nagtatanong. Ano nga ba ang mawawala kung isang beses lang? Sa sumunod na linggo ay maayos naman kami ni Tere, Papa Dudut. Hindi pa rin namin pinag-uusapan ang gabing yon. Pero bumalik kami sa dati, mga mahabang usapan, mga yakap, mga sandaling punong-puno ng pagmamahal. Pero kahit na anong gawin kong pag-focus sa kanya, bumabalik sa isipan ko ang sinabi ni Jerry. So we have to turn Hindi ko off alam the kung paano alarm, nangyari, get pero the isang gabi alarm nagkita ulit reset. kami ng barkada. Perfect line. At sa pagkakataong Straight, yon ay supposed to pagod be na akong good. makinig sa Oh, paulit-ulit yeah, na asaran ni Jerry. Nice, nice, nice. Basta one time lang ha. Sagot ko para na lang matapos na ang usapan. Napangiti si Jerry at para bang naabot niya ang matagal na niyang gustong makuha mula sa Yeah, akin. I will not be Pre, at yan ang sinasabi ko, Reapercon this year. sabi niya. Tapik sa balikat ko. Makikita mo wala lang to. Para lang tong masahe. Pero may konting bonus. Gusto kong isipin na kaya kong umatras. Na kaya kong baguhin ang isip ko kahit nasa huling saglit. Pero nang gabing yon, para bang wala nang babalikan. At hindi ko alam kung ano ang mas kinakatakutan ko. Ang tukso o ang katotohanang hindi na ako lumalaban Jesus dito. Christ. Hindi ko alam kung paano ako Ban that napadpad from- dito. Oh, I wish Nakatayo it was kami ni so Jeric simple. sa Oh, what harap the fuck? ng isang gusali na hindi kapansin-pansin. Wala itong malalaking ilaw o mga palatandaang nagpapakita ng tunay nitong serbisyo. Wala sa labas, mukhang ordinaryong spa lang ito. Isang lugar na mukhang payapa, tahimik at walang bahid ng kung anumang kabastusan. Pero alam kong iba ang nasa loob. Jesus Christ. Ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi sa balat ko. Pero mas malamig pa rin ang pawis na bumababa mula sa aking batok. Nanginginig ng bahagyang mga daliri ko at hindi dahil sa lamig kundi sa kaba. Relax ka lang, parang high school ka naman kung umasta, sabi ni Jeric. Natatawa habang dinuduro ang balikat ko. Ganyan din ako dati pare. Pero kita mo naman, buhay pa ako. At grabe, babalik ka rito. Oh, shit. Hindi naman ako sigurado kung gusto ko talagang, pre, nandito ka na. Huwag ka nang umatras. Putol niya sa sinasabi ko. Hindi mo ito ikakamatay. Masahe lang to pero may konting bonus. Muli siyang tumawa, malakas at parang walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero ako, hindi ko alam kung kaya kong ipagpatuloy ito. O baka naman, hindi ko lang kayang tanggapin na gusto kong ipagpatuloy ito. At bago pa ako makapag-decide kung tatakbo palayo o papasok kasama niya, binuksan na ni Jeric ang pinto at tinawag ako. Pre, tara na. Welcome sa bagong mundo. Sa isang iglap ay natagpuan ko na lang ang sarili kong naglalakad papasok. Sa loob ay tinamaan agad ako ng amoy ng mahalimuyak na essential oils. Halong lavender at peppermint. May marahang musika na tumutugtog sa paligid. Parang tunog ng tubig na dumadaloy sa isang maliit na ilog. Tahimik, payapa. Pero alam kong hindi ito isang ordinaryong spa. Sir, dito na po kayo. Papadudot isang babae ang lumapit sa akin nakasuot ng manipis na uniforme, bagyang fitted sa katawan niya.
Maganda siya, hindi bastusin, hindi rin mukhang pilit. May ngiti siyang parang may ibig sabihin at hindi ko alam kung gusto ko bang intindihin kung ano yon. Sinamahan niya ako sa isang malit na kwarto, may malambot na kama, may manipis na kortina na parang saglit lang maaring itago ang anumang sekreto. Humiga ako. Pilit na nagpakalma. Sinimulan na niyang ang masahe, marahan, malamig, ang palad pero unti-unting umiinit sa bawat dampi sa balat ko. Sa unang minuto ay nakapikit lamang ako. Pilit na tinatanggal ang anumang pagdadalawang isip sa utak ko. Pero nang buwaba ang kamay niya sa may balakang ko ay doon ko naramdaman ang kilabot na hindi dulot ng lamig o kaba. At nang bumulong siya ng malandi, malambing at may halong pangaakit ay doon ko na nalaman na wala ng atrasan ito. Hindi ko na alam kung paano nangyari. O baka naman ayokong alamin kung papaano. Ang alam ko lang, hindi ko kailanman inakala na magagawa ko ito. Na magkakaroon ako ng ganitong sandali kung saan ay tatanggalin ko ang lahat ng pinangako ko kay Tere. Kahit sa isang saglit lang. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado ako at na-enjoy ko ito. Na sa kabila ng kaba, sa kabila ng alinlangan, sa kabila ng moralidad na pilit na humihila sa akin palayo, may parte sa akin na gustong bumalik. At bumalik nga ako. Wala nang Jeric na kasama. Wala nang kaibigang nagtutulak sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay ako na mismo ang nag-decide. At sa puntong yon ay alam kong may nabasag na sa akin isang linya na kailanman ay hindi ko na mabubuo ulit. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong bumalik dito. Ang dating pag-aalinlangan ay nawala na. Ang dating kaba ay unti-unting napalitan ng pananabik at ang dating ako ay hindi ko na sigurado kung kilala ko pa siya. Sa bawat pagbukas ng pinto ng kwartong ito ay alam ko na kung ano ang mangyayari. Alam ko na kung ano ang hinahanap ko. At alam kong dito ko lang yon matatagpuan. Mismo ko malanding bulong ni Vanessa. Hindi ko alam kung tunay niyang pangalan yon, pero yon ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Napangisi ako habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kanya. Wala nang masyadong formalidad sa pagitan namin. Wala nang hiya, wala nang pagkaasiwa. Hindi na siya basta spag-girl lang at hindi na rin ako basta isang kliyente lang. Mabilis ang naging usapan namin kung dati siya ang gumagawa ng unang hakbang, ngayon ay ako na. Ako na ang humihila sa kanya. Ako na ang nag-i-initiate. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya pero sa bawat paghawak niya sa akin, sa bawat haplos at bulong, pakiramdam ko ay hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. At hindi ko nga pinigilan. Mabilis na uminit ang sitwasyon. Mga balingkinitang daliri na dumadampi sa balat, mga mahihinang ungol na halos pabulong lang. Mga matang puno ng pagnanasa. Sa loob ng kwartong ito ay hindi ako si Densyo na may fiancé. Hindi ako si Densyo na may mga pangako kay Tere. Sa loob ng kwartong ito ako lang si Densyo. At siya lang si Vanessa. Matapos ang bawal na sandali ay nakahiga na ako sa kama. Humihingal at nakatingin sa kisame. Ang pakiramdam ng pagod at kasiyahan ay halo-halo na. Parang nilulunod ako sa isang dagat ng emosyon na hindi ko maintindihan. Habang nakadapa sa tabi ko si Vanessa, naramdaman kong dumukot siya sa bulsa ng pantalong ko na nakapatong sa tabi ng kama. Alam kong babalik ka, bulong niya. Kumunot ang noo ko. Hindi agad na gets ang ibig niyang sabihin. Napansin niya yon kaya ngumiti siya. Saka nilagay ang kamay sa dibdib ko at hinimas yon ng pino. Nilagay ko na dyan, sabi niya sa bikindat. Dahan-dahan kong dinukot ang laman ng bulsa ko, isang maliit na papel. Nakatiklop at may nakasulat na numero. Napalunok ako. Alam ko ang ibig sabihin nito. Alam kong isang tawag lang, isang text lang, isang saglit lang at muling mauulit ang nangyari. Kung gusto mo ng mas matagal na serbisyo, bumulong ulit si Vanessa. Ang boses niya ay parang awit na nakakahumaling. Alam mo na kung saan ako mahahanap.
Tumayo siya mula sa kama, umawak sa dulo ng tuwalya niya at tinanaw ako ng mapanuksong ngiti. Ayusin mo na yung sarili mo, Densyo. Dapat itinapon ko na ang papel. Dapat hindi ko kinuha ang numero. Pero sa halip ay nilagay ko yon sa wallet ko. Dapat hindi na ako bumalik. Pero sa halip ay bumalik ako. Paulit-ulit. Hindi ko na alam kung ilang beses. Hindi ko na rin maalala kung ilang beses akong umupo sa lounge ng spa na ito. Naghintay ng tawag sa pangalan ko. Naglakad papunta sa kwarto kung saan alam kong may mangyayaring bawal papadudot. Pero ang sigurado ako, hindi na ito isang beses lang. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na sapat ang kwartong yon. Isang araw ay tinext ko si Vanessa at sa unang pagkakataon ay hindi kami nagkita sa loob ng spa. Sa labas. Sa isang motel na ako mismo ang pumili. At doon ay napatunayan ko ang isang bagay. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pag-aalinlangan, sa kabila ng konsensya, mas nasatisfy niya ako kesa kahit sino pa man. Hindi ko na yon inulit. Hindi dahil sa hindi ko gusto, kundi dahil hindi ko na alam kung papaano pa ako titingin kay Teresa sa mata. What do they want from me? Nung una, kaya ko pang ihiwalay ang sarili ko sa spa at sa buhay ko kasama si Tere. Pero nang lumabas kami ni Vanessa, parang nabura na ang linya. Kaya ko pang sabihin sa sarili kong iba si Densyo na pumapasok sa spa si Densyo na kasama si Tere. Pero nang magsimula na kaming magkita sa labas, mas matagal, mas personal, mas totoo, hindi ko na alam kung may natitira pa sa dating ako. Kaya kong magsinungaling kay Tere pero hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. At sa unang pagkakataon ay tinanong ko ang sarili ko, Densyo, anong ginagawa mo? Tahimik ang gabi sa apartment ni Tere, nakahiga ako sa sofa habang nakasandal siya sa akin. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang yakapin siya ng mahigpit at damhin. Ang init ng katawan niya, hindi sa paraang marumi kundi sa paraang nakakapanatag. Mahal ko si Tere, hindi ko na kailangang itanong sa sarili ko kung totoo yon. Napapikit ako habang nilalaro ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ipagpalit ang mga sandaling ganito sa mainit na gabi kasama ang iba. Biglang tumunog ang cellphone ko. Sa una ay hindi ko pinansin pero nang mag-vibrate na ito, napahawak ako sa bulsa ng pantalong ko at sinilip ang screen. Isang hindi pamilyar na numero pero kilala ko ang boses na nasa kabilang linya. Dahan-dahan kong inalis ang bisig ni Tere at tumayo ako mula sa sofa. Lumakad papunta sa banyo at sinagot ang tawag. Hello? Bulong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Miss na kita. Agad na sagot ng boses sa kabilang linya. Malambing at malandi. Si Vanessa. Napapikit ako. Pinipigilan ang pag-igting ng pangako. Kailan tayo magkikita ulit? Tanong niya. Ang boses niya ay halos pabulong. Puno ng panunukso. Namimiss na kita, lalo na ang init ng katawan mo. Napayukom ako ng kamao. Hindi ba sabi ko sa iyo, huwag kang tatawag? Madiin kong sagot kahit gusto ko siyang murahin. Buti na lang at sinagot mo ako, sagot niya. Humahagik-hik pa. Akala ko kasi nakalimutan mo na ako. Tiningnan ko ang pinto ng banyo at kinakabahan na baka may makarinig. Ako ang tatawag sa iyo, hindi ikaw. Bago pa siya makasagot ay pinutol ko na ang tawag. Napatitig ako sa sarili ko sa salamin ng banyo at hindi ko gusto ang nakikita ko. Bakit ko pa hinahayaang mangyari ang ganito? Bakit hindi ko ito matigil? Huminga ako ng malalim bago bumalik sa sala. Pagbalik ko ay naabutan kong nakaupo si Teresa sa sofa, nakatitig sa akin. Walang imik, pero hindi ko kailangang marinig ang tanong para malaman kung ano ang iniisip niya. Kaninong tawag yun? Diretsong tanong niya. Walang galit sa boses niya pero ramdam ko ang bigat ng tanong. Napakagat ako sa labi. Wala babe, may nangungulit lang. Tahimik siya at hindi ako tinantana ng tingin. Bumibigat ang dibdib ko. Bakit ikaw lang ang tatawag sa kanya at hindi siya? Parang may pumiga sa puso ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Tere, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Okay. Bakit hindi ba ako sapat? What am I missing? Putol niya.
Ang boses niya ay mahina pero matalim. The game. Dahil ba hindi ko maibigay ang sarili ko sa iyo ngayon? Hindi ako makasagot. Nag-iwas ako ng tingin pero alam kong wala na akong ligtas. Tama siya. Alam kong kahit na anong idahilan ko ay hindi na niya ako papaniwalaan. At ang mas masakit ay wala akong matinong sagot sa kanya na maibibigay. Kaya nanatili akong tahimik lang. Hindi siya nagsalita at alam kong hindi ko na kailangang paalisin. Oh my fucking God, dude. Alam kong kailangan ko nang umalis. At yon ang ginawa ko. For fuck's sake. Kinabukasan, binura ko ang numero ni Vanessa at kinabukasan ay blinak ko ang lahat ng mga spa girls na nakilala ko. Kinabukasan ay pinangako kong iiwasan ko na ang tukso. At sa mga sumunod na linggo ay nagawa ko ngang bumawas sa pagpunta. Pero hindi ko ito matigil ng tuluyan. Walang araw na hindi ko iniisip ang init ng ibang babae. Walang gabing hindi ko inaalala ang mga nagawa ko. Nabawasan man pero parang may hinahanap-hanap ang katawan ko. Parang may isang bisyong hindi ko na basta mabitawan. At yon ang problema ko sa ngayon. Malapit na ang kasal namin ni Tere at hindi ko alam kung paano titigilan ang bisyo kong ito. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin ang lahat. Pero alam kong kapag nalaman niya ang katotohanan, mawawala siya sa akin. At sa kabila ng lahat ng kasalanan ko ay hindi ko kayang mawala si Tere. Pero habang palapit ng palapit ang kasal ay palalim ng palalim ang guilt na bumabasag sa akin. Kaya ngayon ay hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Papadudot paano ko ititigil ito. Paano ko babaguhin ang sarili ko bago pa tuluyang mawala sa akin ang babaeng mahal ko. Lubos na gumagalang, Densyo. Densyo, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo sa ngayon. Ang pagsisisi, ang pagkalito at ang takot na mawala si Tere. Pero kailangan mong tanggapin na ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-amin sa sarili mong pagkakamali. Hindi mo matitigil ang bisyo kung hindi mo aaminin na ikaw mismo ang may kontrol sa sarili mong mga desisyon. Ang tukso ay laging nariyan, pero nasa iyo kung paano mo ito lalabanan. Kung tunay mong mahal si Tere, hindi sapat ang basta pagbawa sa maling gawain. Dapat mo itong tuluyang itigil. Hindi mo rin kailangang harapin ito ng mag-isa. Kung hindi mo kayang aminin kay Tere, humanap ka ng paraan upang baguhin ang sarili mo nang hindi na lumilingon pa sa nakaraan. Maghanap ng suporta, ilayo ang sarili sa anumang maaaring bumalik sa dati mong bisyo. At higit sa lahat ay tanungin mo ang sarili mo kung anong klase ng lalaki ang gusto mong maging asawa niya. Kung hindi mo ito matitigil ngayon ay paano mo masisigurong hindi ito mauulit sa hinaharap? Huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt. Gumawa ka ng paraan upang maging lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ni Tere. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Sa araw-araw po naming upload ng mga horror stories. Naku, mag-subscribe na po kayo. Ganon din ang Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga bago naming mga subscribers. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Papa Dudut at sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Ako po si Anna, 51 years old, isang byuda at kasalukuyang pinapahirapan ng sakit na cancer. Sa totoo lang ay hindi ako nakikinig ng radyo o manood man lang ng TV simula nang mangyari sa akin na mga paghihirap kong ito. Ngunit siguro dahil na rin sa pagkakataon ay biglaan na lamang akong nakinig ng radyo hanggang sa natagpuan ko ang inyong programa maging sa online. Nang marinig ko ang isa sa mga kwentong inering ninyo tungkol sa inyong letter sender na may cancer ay nakarelate talaga ako ng gusto. Lalo na't cancer din ang sakit ko. Katulad ko ay mahirap din ang pinagdaraanan nila. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko noon. Bukod kasi sa sakit kong cancer ay nawala na ang lahat ng mahal ko sa buhay. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay sari-sari ng trahedyang dumating sa aking buhay. Nagsimula ito nang mamatay ang nanay ko nang ilawal niya ako sa mundo.
Nang mga panahong yon ay nakulong ang aking ama sa salang hindi niya ginawa. Napunta ako sa pangangalaga ng aking mga kamag-anak. Ngunit sa halip na pag-aalaga ay pang-aabuso at pagmamaltrato pa ang ibinigay nila sa akin. Natigil lamang ito nang sumapit na ako sa hustong gulang, kung saan ay pinilit kong makalayo sa kanila. Bagamat masasabing malas ako sa kamag-anak ay masasabi ko namang swerte ako sa kaibigan. Mayroon akong matalik na kaibigan noon, si Orlando, at bata pa lamang kami ni Orlando ay magkaibigan na kami. Mabait, malaga at ang masasabi ko ay mapagmahal po si Orlando. Sa tuwing may problema ako ay tanging si Orlando ang tumutulong at umaagapay sa akin. Palagi siyang nariyan sa akin tabi, handang tumulong anumang oras. Nang lumaki kami at sumapit sa hustong gulang ay nagtapat ng pagmamahal sa akin si Orlando. Ngunit ng mga panahong yon ay meron na akong iniibig, si Ronaldo. Si Ronaldo minahal ko dahil simula pa lamang na magkita kami ay umibig na ako sa kanya. Idagdag pa na pareho silang mabait at malaga ni Orlando. Papadudot mas pinili ko noon si Ronaldo sapagkat mahal ko siya. Si Orlando naman ay mahal ko pero isang kaibigan lamang, papadudot. Parang kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Agad namang tinanggap ni Orlando ang aking desisyon. Nang bukal sa kanyang kalooban at sa halip ay siya pa ang naging ninong ng makasal kami ni Ronaldo sa West. Simula na mag-asawa ako ay nagpa siya si Orlando na magpakatandang binata na lamang. Katulad din ng dati ay palaging handa si Orlando na tumulong sa akin. Kahit na hindi ko siya pinili bilang asawa, ay mas lalong tumibay ang aming relasyon bilang magkaibigan. Sa kabilang banda ay naging magkaibigang matalik din ang aking asawa at si Orlando. Kinalaunan, nagkaanak kami ni Ronaldo at pinangalanan naming Steph. Doon ay sunod-sunod na swerte ang dumating sa aming mag-asawa. Nariyan ang pagkakapromote ni Ronaldo sa kanyang trabaho. Pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng bahay at sasakyan. Labis ang kasiyahan naming mag-asawa noon, lalo na't malusog at masigla si Steph. Bukod pa syempre sa kasaganahan sa buhay na natatamasa namin. Ang akala ko, papadudot, ay magiging tuloy-tuloy na ang swerte sa aming buhay. Ngunit nagkamali ako. Isang gabi sa eksaktong 8 taong kaarawan ni Steph, ay hindi ko inaasahang darating ang isang masamang bangungot sa aming pamilya. Halos lahat ng nasa party ay nagkakasiyahan maliban sa akin. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay kinabahan ako para sa aking asawa na nooy nasa business trip sa Pampanga. Napansin naman ng aking best friend na si Orlando ang labis kong pag-aalala. Huwag ka nang mag-alala kay Ronaldo. Sigurado akong pauwi na yon, ang wika pa ni Orlando. Sa totoo lang, Orlando, labag sa kalooban ko ang business trip niya sa Pampanga. Napagplanuhan na namin na i-cancel ang trip na yon para sa birthday celebration ni Steph. Pero hindi pumayag ang kumpanya ang pinagtatrabahuhan niya. Kailangan daw talaga siya sa business trip. At saka ano pa bang magagawa ko kundi ang payagan na lamang si Ronaldo. Kuwento ko naman. Napatingin ako noon sa aking anak na masayang nakikipaglaro sa mga kaibigan niyang bata. Hanggang sa lumingon siya sa akin at ngumiti. Nakaramdam ako ng sandaling kaginhawahan nang makita ko yon, papadudot. Ngunit ilang minuto ang lumipas sa isang tawag mula sa hindi kilalang numero ang aking natanggap. Nag-aalinlangan ko yung sinagot. Hello, sino sila? Kinakabahang tanong ko. Maya-maya ay narinig ko nang nagsalita ang caller. Kayo po ba si Mrs. Ena de la Cruz? Tanong nito sa akin. Agad naman akong sumagot ng oo at doon ay nagpakilala ang caller bilang isang pulis.
Ngunit ang naging bala ko nang sabihin niya ang dahilan kung bakit siya tumawag sa akin. Mrs., alam ko pong nakakabigla ito pero kailangan po kayong pumunta dito sa ospital. Na-aksidente ang kotseng minamaneho ng asawa ninyo. Ginawa na po ng mga rescue sa asawa ninyo ang lahat para maisalba siya, ngunit dead on arrival siya nang dumating sa ospital. Paglalahad pa nito. Nanginig ang buong katawan ko pagkarinig ng balitang yon. Napasigaw ako sa sobrang hinagpis. Lahat ng mga bisita pati ang anak ko ay napatingin at lumapit sa akin para alamin kung ano ang mga nangyayari. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang totoo, lalo na sa aking anak dahil ayaw kong masira ang dapat sanang masayang birthday celebration. Samantala ay nagpasya ako na isama si Orlando sa morgue para tignan at kunin ang bangkay ni Ronaldo. Pagkakita ko sa walang buhay na asawa ko ay halos mawala ako sa sariling katinuan habang humahagulhol. Hindi ko lubos na maisip na sa isang iglap ay pwedeng bawiin pala ng Diyos ang isang mahalagang tao sa buhay mo. Nang mawala si Ronaldo ay parang nawala na ako ng sandigan sa buhay ko, Papa Dudut. Ganon pala kasakit na mawala ng asawa. Masyadong masakit. Noong burol ni Ronaldo ni minsan ay hindi ko sinubukang sumilip sa kanyang kabaong sapagkat hindi ko kaya. Pakiramdam ko noon ay bibigay ako anumang oras. Buti na lamang parating nakagapay si Orlando sa akin. Kung wala kasi si Orlando ay baka siguro ay namatay na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ng aking asawa. Hindi pa nawawala ang sakit ng aking puso sa pagkawala ni Ronaldo ay panibagong dilubyo ang muling dumating sa aking buhay. Bigla kasing inapoy ng lagnat si Steph, kasabay ng pananakit ng kanyang katawan at labis na panghihina. Madalas ding magsuka si Steph at tinutubuan siya ng mga skin rashes sa buong katawan. Sa tulong ni Orlando ay naidala ko si Steph sa ospital. Doon ay napagtanto kong may dengue si Steph. Ngunit sa halip na bumuti ang kalagayan ni Steph, ay lalo pa itong nanghina at inapoy ng lagnat. Doon humingi ako ng tulong sa Diyos na sana'y pagalingin niya si Steph. Ngunit naging bingi siya sa aking mga panalangin. Mag-iisang buwan simula ng ilibing si Ronaldo ay binawian ng buhay ang kaisa-isa kong anak. Sobra akong nagdalamhati sa pagkamatay ng aking anak, Papa Dudut, at halos mawalan ako ng katinuan sa pag-iisip. Sumagi din sa akin na magpakamatay na lamang dahil wala na ang dalawang mahalagang tao sa buhay ko. Pero pinigilan ako ni Orlando. At tulad ng dati, siya ang naging kaisa-isang taong nakiramay sa akin. Palagi siyang nariyan para samahan at bigyan ng kahulugan ang buhay ko. Ngunit Papa Dudut, hindi pa rin sapat yon para tuluyang mawala ang aking pagdadalamhati. Noong araw ng libing ni Steph ay hinawakan ni Orlando ang aking kamay at sinubukang i-comfort sa aking nararamdamang pighati. Orlando, sabihin mo sa akin masama ba akong tao? Tanong ko kay Orlando. May nagawa ba ako masama para parusahan ako ng ganito? Sa dinami-dami ng taong pwedeng pahirapan. Bakit ako pa? Pagkatapos noon ay humagulhol na ako ng sobra. Agad naman akong niyakap ni Orlando para pakalmahin. Ena, pagsubok lamang ito sa iyo ng Panginoon. Huwag kang sumuko, ang sabi pa ni Orlando. Paano hindi ako susuko? Tignan mo itong nangyari sa akin. Lahat ng taong mahal ko, kinuha na sa akin. Ako na lang ang mag-isang nabubuhay ngayon. Pero agad na tumutol si Orlando sa sinabi kong yon. Hindi ka pa nag-iisa kasi nandito pa ako. Sinasamahan ka sa bawat pighati at pagluha mo. Napatingin ako sa aking kaibigan. Tama siya. Hindi pa pala ako nag-iisa kasi meron akong kaibigan na palagi kong karamay
sa mga matitinding pagsubok sa aking buhay. Sa totoo lang ay nahihirapan akong makita kang ganyan. Nasasaktan ang puso ko. Kaya bilang kaibigan mong nagmamahal sa'yo, gagawin ko ang lahat para makabangon ka. Hindi kita iiwanan, Ena. Alright, Pangako, check out that sniper yun ang nest. sinabi ni Orlando We'll see what it does, na but nagpapayapa sa aking I kalooban. don't have a Basta heto ang lot tatandaan mo. of faith Mahal that it's kita. gonna do anything. Napatingin ako sa mga It's mata on ni the way Orlando back anyways, so na siya namang nagpahid ng aking luha. Pagkatapos ay isang mainit na yakap ang kanyang ibinigay sa akin na nagpakalma sa aking buong kaluluwa. Huwag mong sisihin ang Diyos sa mga nangyayaring ito sa iyo. Mahal ka niya, Ena. Kahit kailan hindi ka niya tatalikuran. Dagdag pa niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, mas masakit pala ang mawalan ng anak kesa sa asawa. Oo, labis akong nasasaktan nang mawala sa aking piling si Ronaldo. Ngunit nang si Steph ang binawi sa akin ng Diyos, ay halos mawala na ako ng lakas. Parang gusto ko na ring mamatay ng mga oras na tinitingnan ko si Steph habang nakahiga ng payapa sa ataul. Ilang beses kong kwenestyon ang Diyos kung ano ba ang nagawa kong kasalanan sa Kanya. Papa Dudut, sa dinami-daming bagay na pwedeng bawiin sa akin, ay dalawang mahalagang tao sa aking buhay ang napili ng Diyos. Hindi ko naiwasang magnanakit sa Diyos sapagkat ni minsan ay hindi ako nakalimot sa Kanya. Minsan sinabi ko sa Diyos na sana'y ako na lang ang namatay sa halip na si Steph. Kinalaunan sa tulong ni Orlando ay unti-unti ko ring natanggap na wala na si Steph at sinikap kong bumangon mula sa pagkakadapa. 1 taon simula nang mawala sa akin si Ronaldo at Steph, ay panibagong bagyo na naman ang dumating sa akin. we're rocking some Sa pagkakataong ito ay Deathloop nawala tonight. sa akin ang lahat Does he ng naipundar obtain namin rights mag-asawa, to the original, tulad ng or do bahay, you- I kotse think at you have ilang to mga play the alahas na original, regalo right? sa Or akin you noon play ni the new Ronaldo. one? Hindi na kasi ako nakabayad sa housing loan kaya ang bahay So I guess at now iba pang you- I mga think you're ari-arian playing, naming mag-asawa ay sinamsam na ng not bangko. Legacy Kane, it was, Mabuti na lamang Papa Dudut ay palagi Another nakahandang series. tumulong sa akin si Orlando. the actual Dito ka muna Empire tumira sa bahay series. ko. Feel at home, Ena. Sabi niya sa akin nang makarating kami sa kanyang bahay. Doon muna ako pansamantalang tumira habang naghahanap ako ng trabaho. Salamat. Sa totoo lang ay nahihiya na ako sa iyo. Almost there. Sobra-sobra na kasi ang naitulong mo sa akin, sabi ko sa aking kaibigan. Ngumiti lang si Orlando sa akin. Wala yun. Hindi ba magkaibigan tayo? Decided to mope around Para the saan pa ang party. pagkakaibigan natin Okay, kung hindi tayo good, magtutulungan? good. Wika niya. Just didn't invite Harry to the Buti party, nandiyan ka but he lamang did sa tabi say ko. he did. Kung wala ka, The Hindi ko na alam summaries are way siguro better kung ano ang than the gagawin ko. actual fucking- lalo na't wala akong alam na ibang matitirhan. You good there? You good there? Pero huwag kang Texture? mag-alala, Orlando. You good there? Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Kapag nakahanap ako ng trabaho, maghahanap din ako ng sariling tirahan. Ang sabi ko It's naman. just a bunch of music. At simula noon ay naging masaya naman ang pagtira ko sa bahay ni Orlando. Marami ang nagtataka at nagtatanong sa amin kung nagli-live-in daw ba kami. Pero syempre ay magalang kaming tumatanggi. Papadudot dahil kay Orlando, kaya unti-unti na akong nakabangon noon sa nangyari sa buhay ko. Samantala isang araw ay masaya kaming kumakain at nagkwekwentuhan sa isang fast food chain. Sinariwa namin ang mga masasayang alaala namin lalo na noong mga binata at dalaga pa lamang kami. Hanggang sa may itanong ako sa kanya, Appreciate you being here. masaya bang maging binata? So loud. I mean, bakit hindi ka nag-asawa? Kung titingnan kasi ang estado mo sa buhay, very qualified kang magtayo ng sariling pamilya. Hindi mo ba nahahanap ang right girl mo? Curious na tanong ko sa kanya. Sandaling natawa naman si Orlando sa aking tanong. Pagkatapos ay sinagot niya ako. Okay, so what are we Sabihin na looking at nating here? nakatagpo ako noon ng babae na inakala kong right girl para sa akin.
Ed. Only to find out in the end na hindi pala siya ang girl na nakalaan sa akin. Maybe hindi pa siguro pinapanganak ang babaeng nakatadhana para sa akin, o baka naman nasa tabi-tabi lang ang right girl ko pero hindi ko pa alam or hindi pa niya alam. Pero sa totoo lang, Ena, wala na sa plano ko ang mag-asawa pa. Hayaan ko na lang na ibigay sa akin ng kusa ng Panginoon ang babaeng para sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot sa kanyang sinabi. Naisip ko na paano pala kapag may sarili na siyang pamilya. Nako, kung mag-aasawa ka, mawawala ng atensyon mo sa akin, Okay. baka magbago ka na sa pakikitungo mo sa akin, ang sabi ko. Kaya nga ayaw ko nang mag-asawa para hindi mo na siya maging kaagaw pa sa atensyon ko pagpapatuloy pa ni Orlando. Pero alam naman natin na hindi habang buhay na palaging ganito tayo. Malungkot ko pa rin sabi. Okay. Huwag mo nang isipin yun, Ena. Besides, hindi na rin ako maasa na makapag-asawa pa ako. I'm already 34 at saka mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pag-aasawa. Malay mo, ako pala ang nilaan ng Diyos para sa iyo, para maging kaibigan at kasama mo habang buhay. Dagdag ni Orlando na siyang nagpasaya ng aking puso. Papadudod sa puntong yon ay na-realize kong hindi lahat ng kamalasan ay napunta sa akin sapagkat sa tuwing may dumarating na unos, ay may tagapagligtas akong naghahawi ng unos papalayo sa aking buhay. Kahit na nawala na ang dalawa sa mga pinakaimportanteng tao sa aking buhay, ay nariyan naman ang matalik kong kaibigan na si Orlando na ibinuhos na yata ang kanyang buhay sa pagtulong sa akin. Nalulungkot ako at nakakaramdam naman ako ng guilt sapagkat hindi ko masuklian ang mga ibinibigay na pagmamahal sa akin ni Orlando. Pero inaamin ko, Papadudot, kung hindi dumating sa buhay ko si Ronaldo, ay si Orlando ang pipiliin kong mapangasawa. Dahil sa pagiging likas na mabait, maalaga at mapagmahal, ay muling nabuksan ang aking puso na mahalin ng tuluyan si Orlando. Hindi lamang pagmamahal ng isang kaibigan, ngunit pagmamahal na ibinibigay ko noon kay Orlando noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit sa maraming kadahilanan, ay hindi ako naglakas ng loob na sabihin kay Orlando ang aking nararamdaman. Ipinaubaya ko na lamang noon sa tadhana kung hanggang kailan tatagal ang nararamdaman kong yon para sa aking kaibigan. Papadudot, naging masaya ang halos 7 buwang paninirahan ko sa bahay ni Orlando. Dahil sa kanya ay unti-unti ako nakamove on sa mga kamalasang nangyari sa akin noon. Ngunit ang kasiyahang yon ay may hangganan din pala, sapagkat nagbadyang panibagong unos sa buhay namin ni Orlando. Marami akong napansing pagbabago sa kalusugan ni Orlando. Unay palaging sumasakit ang kanyang tiyan. Madalas ding siyang magsuka at mahilo. Nawala na rin siyang ganang kumain. Napansin ko din kay Orlando na namamayat siya at naninilaw ang kanyang mga balat. Dahil sa labis na pag-aalala ko kay Orlando ay sinamahan ko siyang magpakonsulta sa doktor. Nung una ay simpleng pananakit lamang ng tiyan dahil sa kanyang mga kinain ang findings ng doktor. Orlando, nag-aalala na ako sa kalagayan ng kalusugan mo. Sigurado ka ba na kaya mo? Tanong ko sa aking kaibigan. Bagamat alam kong maski siya ay nahihirapan sa sakit na nararamdaman niya, ay pinilit pa rin ni Orlando na maganyong ayos lamang at walang iniindang sakit. Ano ka ba? Masyado kang matatakutin. Don't worry, kaya ko to. Wala kang dapat na ipag-alala. Pero kahit na anong sabi niya na okay lang siya, ay hindi ko makuhang makampante. Kasi naman, Orlando, ipakita mo kasi sa akin na malakas ka. Nangihina kasi ang loob ko kapag nakikita kitang matamlay. I guarantee you, wala kang dapat na ipag-alala. In the first place, hindi ito malala. Sakit lang to ng tiyan. Okay. Pakalo pera maidlang ay okay na ako. Aniya habang pilit na nagpapalakas.
Orlando, mahinang wika ko. Meron akong sasabihin sa'yo. Xbox is Tingin ko in love na ako sa'yo. Glad to hear it. Pag-amin ko kay Orlando. Papadudot that time ay narealize ko na ang tunay kong nararamdaman para sa best friend ko. Ilang beses ko yung pinag-isipan and then it came into my senses. Na mahal ko na nga si Orlando nang higit pa sa isang kaibigan. Samantala'y natahimik si Orlando sa aking mga sinabi. Alam kong magugulat ka sa sinabi ko. Huwag mo na lang pansinin yun. Nahihiya kong sabi sa kanya. Pero ngumiti lang sa akin si Orlando at hinawakan ang aking mga kamay. No, it's okay. Sa totoo lang, Enay, masaya ako ngayon sapagkat sa wakas ay minahal mo na rin ako. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Salamat, Ena. Wika niya. Bumilis ang tibok ng aking puso pagkarinig sa sinabing yon ni Orlando. Sa kabilang banda ay muli siyang nagpatuloy. Gusto ko ring sabihin sa iyo na mahal din kita. Minahal kita simula't simula pa lamang na magkakilala tayo. Ikaw lang talaga ang babae sa puso ko, Ena. Alright, you kinda wanna get back Kaya to nga nung Mike, 'cause maging it's kinda asawa mo na si residual. Ronaldo, ay mas pinili ko na lang na magpakatandang binata sapagkat walang babae ang makapapalit sa iyo sa puso ko. Kahit masakit para sa akin na makita kang iba, ang mahal mo ay tinitiis ko sapagkat gusto kitang makitang masaya kasama ng taong mahal mo. Patawad, Orlando, kung hindi kita magawang mahalin noon. Inaamin ko na naging bulag ako noon sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. At ngayon ko nga na-realize na hindi pa pala ako pinanganak na malas sapagkat naririto ka sa tabi ko. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Ang sabi ko naman sa kanya. Ngunit ang romantikong eksena na yon ay napalitan ng pag-aalala. Nang muling namilipit sa sakit ng tiyan si Orlando. Napapasigaw na siya sa sobrang kirot hanggang sa bigla na lang siyang nawala ng malay. Sobra ko nataranta noon at agad na humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Agad namang nadala sa ospital si Orlando, Papadudot. Binantayan ko sa ospital ang lalaking pinakamamahal ko. Marami akong sinakripisyo tulad ng trabaho pero ayos lang sa akin. Malaki naman ang naipon ko noon kaya sapat na yon sa ilang buwan. Samantala makalipas nga ang ilang araw ay lumabas ang resulta ng sakit ni Orlando. Meron siyang stage 4 pancreatic cancer at wala na siyang pag-asang gumaling. Papadudot masakit sa akin nang malaman kong may pancreatic cancer si Orlando. Sa tuwing naiisip ko ang salitang cancer ay nawawalan ako ng lakas at pag-asa. Ilang test na kasi at chemotherapy ang isinagawa kay Orlando ngunit parang walang nangyayari. Lalo pa ako nanlumo nang hindi nagtagumpay ang Shit. Whipple procedure na isinagawa ng mga doktor kay Orlando. Kumalat na kasi sa ibang bahagi ng katawan ni Orlando ang cancer. Papadudot simula noon, tuluyan nang nanghina ang pangangatawan ni Orlando. Hindi na siya nakapagsalita o dumilat man lang. Tanging aparato na lamang ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Ako naman bilang kaibigan ay madalas akong nasa tabi niya at madalas din akong nagdarasal sa Panginoon na sana'y maghimala siya at pahabain pa ang buhay ni Orlando. Ngunit naging bingi ang Panginoon sa aking mga panalangin. Hanggang sa isang araw ay tuluyan ng bumigay ang katawan ni Orlando. Oh. Nanlumo ako pagkakita sa kamamatay pa lamang na si Orlando. I'll fucking Doktor, take it, pakiusap. dude. I don't know how Baka that pwede pang happened, isalba ang but buhay sure. ng kaibigan ko. Parang awa nyo na. Cool, that's Sabi two ko at visionaries nagbabaka then. sakaling magawan pa ng paraan at mabuhay muli ang aking Fire pinakamamahal. should be clear then. Killed like Ginawa na po fucking namin ang lahat. 8 people. Patay na ang inyong kaibigan. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi ng doktor na nagtangkang sumalba sa buhay ni Orlando. At that point ay gumuho ang aking mundo. Nawalan ako ng pananampalataya sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ibinigay niya sa akin. Samantala ay dumating ang aking hipag na si Alicia para damayan ako. I'm so sorry ate. Huwag ka nang umiyak ate, tama na yan.
Malulungkot lang si Kuya Orlando sa kabilang buhay kapag nakikita kanyang umiiyak. Sabi niya sa akin habang sinusubukan niyang pakalmahin ako. Pero ng mga oras na yon ay sumabog na ako ng tuluyan. Sabi mo nga sa akin, Alicia, may Diyos ba? Totoo bang may Diyos? May Diyos, ate, sagot niya sa aking katanungan. Pero bakit hindi niya dinidinig ang panalangin ko? Masama ba akong tao ha, Alicia? Masama ba akong asawa? Masama ba akong ina? Masama ba akong hipag? Masama ba akong kaibigan? Bakit akong pinapahirapan ng Diyos? Halos isumbat ko na nga sa Diyos ang lahat ng mga pahirap na ibinigay niya sa akin. Hindi ka masamang tao, ate. At huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Diyos. Mahal ka niya, ate. Kung nangyayari man sa iyo ito ay may dahilan siguro ang Diyos. Pagpapatuloy pa ni Alicia. Ngunit hindi ako noon kumbinsido sa kanyang sinabi. Dahilan? Anong dahilan niya? Bakit sa dinami-daming masasamang tao sa mundo ay ako pa ang napili niyang paglaruan? Naging mabuti akong tagasunod niya. Ni minsan na hindi ko siya nakalimutan. Bakit niya ako tinalikuran? Naiiyak kong sabi sa kanya. Agad naman akong niyakap ni Alicia para magpakalma sa akin. Ate, tama na. Alisin mo sa iyong isipan na pinaglalaruan ka o tinatalikuran ka ng Diyos. Hindi siya ganon, ate. Kung nararanasan mo man po ito, may dahilan siya kaya niya ibinigay sa iyo ito. Kung ano man ang dahilan ay siya lamang ang nakakaalam. At saka ate, hindi kailanman nagbibigay ng pagsubok ang Diyos sa atin kung hindi natin kaya. Patatagin mo ang loob mo, Ate Ena. Alam ko na may katapusan din ang mga paghihirap mong ito. Aniya. Papadudot, heto na siguro ang pinakamalungkot na parte ng aking buhay. Ang iwanan ni Orlando. Hindi ko matanggap na wala na ang aking matalik na kaibigan, tagapagligtas at minamahal. Minsan ay hindi ko maiwasang maghinanakit sa Diyos. Sapagkat lahat na yata ng mahahalaga sa aking buhay ay binawi niya. Madalas kong questionin ng Diyos sa mga paghihirap na dinaranas ko. Tinatanong ko sa Kanya kung mahal niya ba ako. Kung naging masama ba akong tao, kung nagkulang ba ako sa Kanya. Inaamin ko, papadudot, na minsang pumasok sa aking isipan na baka pinanganak akong malas. Sa buong buhay ko kasi puro kamalasan ang tila nananaig. Ayokong isipin na sadyang malas ako, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip ng ganon dahil sa mga kamalasang dumarating sa aking buhay. Nang mamatay si Orlando, hiniling ko sa Diyos na kunin na rin niya ako. Total naman ay wala na rin namang silbi ang aking buhay dahil wala na rin ang mga mahal ko sa buhay. Ngunit sa halip na dinggin ang aking kahilingan, binigyan niya ako ng isang kaibigan sa katauhan ni Alicia, ang nakababatang hipag ng asawa kong si Ronaldo. Si Alicia ang nagkumbinsi sa akin na magbalik loob sa Diyos. Madalas niya akong sinasama sa mga misa, prayer meetings, novena at mga sharings. Dahil sa kanya ay nagliwanag ang aking isipan na tanggapin ang aking kapalaran. Simula noon ay muli akong nakaramdam ng kasiyahan na madalang na dumarating sa akin noon. Papadudot, akala ko noon ay magpapatuloy pa ang kasiyahang yon, ngunit nagkamali ako. 2 taon po ang lumipas nang sumapit ang ika-40 years old ko, ay nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa aking pangangatawan. Nagsimulang tubuan ako ng mga pasa sa aking balat, kasabay ng madalas kong panghihina at pagsusuka. Madalas din po akong lagnatin at minsan ay hinihimatay pa. Sa tulong ni Alicia ay isinugod ako sa ospital at sinuri. Ilang test ang sinagawa sa akin bago lumabas ang nakakatakot na resulta. May leukemia ako. Nung una, papadudot, ay nalumo talaga ako. Hindi ko lubos na maisip na magkakasakit ako ng ganon. Pero kinalaunan, dahil na rin sa mga nararamdaman kong sakit at pagbabago ng aking anyo, ay natanggap ko rin
ang aking kalagayan. Oh my god, dude. Hindi ko na rin sinisisi ang Diyos kung kapalaran ko talaga ang magdusa habang buhay. So be it. In the first place ay wala na rin naman ako magagawa. Kahit nasisihin ko ang Diyos, hindi na rin naman ako gagaling. At saka papadudot, hindi rin ako umaasa pang gagaling. Ipinagpaubaya ko na lamang sa Diyos ang aking kahihinatnan. Oh my god. Besides, hindi naman talaga sa lupa matatagpuan ang kasiyahan ayon kay Alicia, kundi sa langit kapiling ang Diyos. Kung sakaling naghihirap man ako sa daigdig, alam kong paraiso ang madadatnan ko sa piling niya. Samantala isang araw ay sinamahan ako ni Alicia sa simbahan. Nagbabaka sakali siyang magbalik loob ako sa Diyos. Nang pumasok ako sa loob ay nakaramdam ako ng kapayapaan. Doon ko na na-realize na kailangang isuko kong muli ang aking sarili sa Kanya. Humingi ako ng tawad sa Diyos, lalo na sa mga paninisi ko sa Kanya. At pinangako ko na sa nalalabing buhay ko ay ilalaang ko na lamang ang aking sarili sa pagboboluntaryo sa mga gawaing pangsimbahan hanggat kaya pa ng katawan ko. Salamat Alicia at palagi mo kong sinasamahan dito sa simbahan. Ang sabi ko sa aking hipag pagkaraan ng maraming araw na pagsama niya sa akin sa bahay ng Panginoon. Wala yun ate, at least nagbalik loob ka na ulit sa Diyos despite sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Masayang wika ni Alicia. Sa totoo lang, hindi ko na question pa ang Diyos sa mga ibinibigay niyang pagsubok sa akin. Pinaubaya ko na lamang sa Kanya ang aking buhay. At saka sabi mo hindi ba na ang totoong buhay wala sa daigdig, kundi sa paraiso kasama ng Panginoon. Sabi ko habang nakatingin sa malaking krus ni Hesukristo sa likod ng altar. Naisip ko na napakaliit na bagay ang mga pagsubok na nararanasan ko sa mga sakripisyo ni Hesukristo para lamang maisalba ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Hinawakan muli ng aking hipag ang aking mga kamay at agad akong nakaramdam ng kapayapaan. Huwag kang mag-alala ate, matatapos din ang lahat ng yan. May awa ang Diyos, mahal na mahal ka niya. Sabi pa niya sa akin. Napangiti ako sa aking hipag. Oo, alam kong mahal niya ako. Dahil narito ka sa tabi ko, Alicia, upang maging kaibigan ko. Hindi pa rin ako hinayaan ng Diyos na mag-isa. Papadudot sa ngayon ay tanggap ko na po ang aking kalagayan. Naunawaan ko na rin kung bakit ibinigay sa akin ng Diyos sa mga pagsubok na ito. Gusto niya kasing maging matatag ang aking puso at pananampalataya sa Kanya. At kung sakaling mangyari yon, ay hindi ako natatakot. Bagkos ay masaya pa ako dahil makakaharap ko na rin ng Diyos. Pati na ang mga mahal ko sa buhay, sina Ronaldo, Steph, at Orlando. Papadudot kung sakaling mamatay ako, ay hinihiling ko sa Diyos na sana'y sunduin ako ng mga mahal ko sa buhay patungo sa lugar na kinakaroonan nila, kung saan ang naroroon ng tunay na kaligayahan at kaliwanagan. Sa ngayon ay nakikipagbuno pa rin po ako sa sakit na leukemia, although pinaubaya ko na sa Diyos ang kahihinatnan ko. Kung sakaling mabubuhay pa ako ng mahabang panahon ay tatanggapin ko ito ng bukal sa aking kalooban at magpapasalamat ako sa Kanya. Kung sakali naman kukunin na niya ako ay ikakalugod ko rin po. Ano man ang mangyari sa akin ay handa na ako. Sa mga masugid mong tagapakinig papadudot, gusto kong ibahagi ang aking mga natutunan. Unay, maging matatag sa bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Pangalawa, maging positibo sa lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay. At pangatlo ay may dahilan ng Diyos kung bakit niya binibigyan ang isang tao ng pagsubok. At kahit kailan ay hindi nagbibigay ng pagsubok ang Diyos sa isang tao kung hindi niya kaya. Sa lagay ko, akala ko ay hindi ko nakakayanin ang mga yon, pero nagkamali ako. Kaya ko pala. Life goes on. Ang buhay ay puro pagsubok at sa mga pagsubok na yon ay natututo kang maging matibay at matatag.
Huwag kang susuko dahil lahat ng ito ay may katapusan din. Muli nagpapasalamat ako sa iyo, Papa Dudut, dahil binigyan mo ng pagkakataon na may ere ang aking buhay. Naway kapulutan po ito ng aral at sana'y magpatuloy pa ang inyong magandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Ena. Maraming salamat, Ena, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng buhay sa Papa Dudut YouTube channel sa ating pong segment na Papa Dudut Stories. Bagamat puno ng pagsubok ang iyong buhay, ay may pag-asa pa rin makikita na siyang nagbibigay pa rin sa iyo ng dahilan para magpakatatag at lumaban para sa iyong buhay. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Kaya kahit anuman ang sitwasyon mo, lumabang ka lang at huwag susuko. Tandaan na hindi lang naman ikaw ang dumaraan sa ganyang pagsubok. Nangyayari yan sa iyo sapagkat gusto kang turuan ng ating Panginoon na maging matapang at matatag. At kung mawalan ka man ng pag-asa ay huwag ka pa rin susuko. Dahil hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Mahahanap mo rin ang hinahanap ng iyong puso. Kaya para sa iyo, Ena, hanggat may buhay ay sige lang, laban lang. Palagi mong tatandaan na hindi lang ikaw ang mag-isang lumalaban dahil kasama mo ang Diyos. At gagabayan ka niya hanggang sa huli. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din po ang Gian Gianna Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.